Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Magbibigay lang po tayo ng ating maiksing opinion, reaction at komento dito po sa mainit na isyong politikal, lalo na sa mga rally-rally ngayon dahil meron pong magaganap na midterm election sa Mayo. Puro po mga senador, congressman, mga mayor, gobernador, no? Hindi po yan yung sa presidente at vice-presidente. Okay, ano ang pag-uusapan natin mga kababayan, no? Kailangan majority win para sa Administrasyong Marcos. Kailangan mga kababayan sa 12 as much possible majority win para sa Pangulo. Bakit? No? Mamaya i-explain natin sa inyo. Kasi meron dito mga kababayan, nakita kong article yan, nabasa ko, no? Base sa mga survey na lumalabas ngayon, yung mga kilalang survey mga kababayan, siyam sa mga senator ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay nasa top 12. Ha? Meron po yun nakita ko dito Teka lang. Saan ba? Pero basta siyam sila, ha? Ito. Majority win, siyam sila, ha? Dapat yan, ganyan. O better yet, 12 sila. Mamaya explain natin bakit ganun, no? At ganun din po, nakikita po ni former Senator Pamphilio Lacson, bakit ganun na lang katapang ang ating Pangulong Marcos na banatan o balikan na, magrebattle na sa mga patutsada ng mga Duterte, di ba? Yung sinasabi niya, yung pinadeliver lang ng suka, walang nagtokhang dito at iba-iba pa. Babalik pa ba tayo sa ganong sitwasyon? Anong gusto nyo? Lagim o liwanag, di ba? Mga ano na yan, rebuttal niya na yan. No? Talagang binira niya na po yan. Nag-iiyakan nga po dyan yung mga pro-China na padapa laban nila Digong. Okay, so bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and their the anti-Marcoses. Naku, nakakalimutan natin mga kababayan. So ito po, no? Bakit ko po nasabi na kailangan majority of the administration slate for senatorial race ay manalo? Mahalaga po yan mga kababayan. So sino po ba ang mga kandidato ng ating administrasyong Marcos Jr.? Ha? Balikan lang natin sila para malaman natin kung sino po ba ang mga ito, no? Malamang sa inyo may mga reservation kayo, no? Ayaw nyo dito kasi ito ay pro Duterte. Ayaw nyo dito kasi ito ay political butterfly, nanggaling ito sa kabilang kampo. Ayaw ko nito kasi ito ay talagang anti-Marcos. Ayaw ko to kasi ate niya kumakampi kay Sara Duterte, etc., etc. Okay? So sa 12 na ito, ulitin lang natin, nandyan si Pamphilio Lacson, si Benhar Abalos, si Binay, Camille Villar, Cayetano, Aimee Marcos, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Tolentino, Pacquiao, Soto, and Bong Revilla. So, ayon sa aking nabasa mga kababayan, it is so imperative, it is a must for the Marcos administration senatorial slate to win the majority seats, yung 12 na senatorial seat. Kinakailangan hindi makapasok 4 o more than 4 sa PDP laban na senators dyan. Why? Mamaya sasabihin ko sa inyo mga kababayan. No? Base dito sa latest survey ng Okta, no, nung February 11 report o article ng Politico, majority win 9 Marcos back bets,
led Okta Senatorial Survey. Siyam sa 12 ang pasok sa banga yung top 12. Ha? Nandiyan po sino to? Si Tulfo, laging number 1 yan. Ha? Sumunod si Tito Soto. Okay? And then followed by Bong Revilla, Lacson, Cayetano, and Pacquiao. Nandyan sila. Amy, number 13 siya. No? Okay, so, siyam sila sabi dito, siyam Okay? Now, kung hindi po majority win ang senatorial slate ng admin, delikado po ang Pangulong Marcos. Sabi ko sa inyo, delikado po ang vital last 3 years ng administrasyong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Delikado po, mga kababayan. Bakit? Halimbawa lang, walang majority. Sabihin nyo na, si Erwin Tulfo papasok. Si Tito Soto papasok. Si Pampilo Lacson papasok. Sino pa ang pwedeng pumasok sa mga yan? Diba? 3 lang. Ang pasok sa banga dyan. Diba? Si Lacson, si Pacquiao sa palagay nyo. Si Bong Revilla. Si Tolentino. Si Binay. Si Villar, maraming naaasar. Lalo na kay Manang Aimee ninyo. Si Cayetano, si Lito Lapid. Diba? Isipin ninyo. Kung walang mayorya dyan, 3 lang. Tapos mas marami pang mayorya. Ibig sabihin, sa siyam na PDP laban senatorial slate ang pumasok, 4, 5 o 6 ang pumasok sa kanila, tapos 3 lang sa Pangulong Marcos. Delikado ang Pangulo. Bakit? Ibig sabihin, meron pa ring power ang Duterte. Ibig sabihin, walang bilang ang Marcos. Ibig sabihin talaga yung 32 million ay sa Duterte lang na ipinagmamalaki nila. O tignan ninyo, kung may 31 si BBM noon, dapat nadala nila yan. Yang 12 na yan, binoto yan ng 31 million. Kaso mas malaki si Sara, 32. Biruin nyo, pumasok 4, 5, 6. Tapos kay PBBM, 3 lang. Ibig sabihin, malakas pa rin ang power ng mga Duterte. There is still a clout sa kanilang pangalan. Marami pa rin naniniwala sa Duterte. Yun ang magiging kaisipan ng mga tao. Lalong-lalo na ang business sector. Mawawalan sila ng tiwala sa administrasyong Marcos. Bakit? Hindi mo kayang maipanalo yung mayorya ng iyong kandidato. Wala kang power. Totoong weak ka. Yun ang sasabihin ng mga Duterte minions. Ayun ang maririnig ng mga investor. Yun lang ang senaryo natin, mga kababayan. Dahil alam nila, may power pa rin ang Duterte. Bakit? Nanalo kami, 6, 3 lang sa kanila. The rest, galing na kila si Bam Aquino, si Castro. Halimbawa lang sa opposition, yung totoong opposition, di ba? Majority wins. Nanalo ang pro-China. Ibig sabihin, malakas ang pro-China. Mas ginusto ng mga Pilipino ang pro-China. Ayaw sa alyansa ni Pangulong Bongbong. Nagwagi ang Duterte. Nagwagi ang China. Di ba? Hindi pala kaya ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters at mga supporters nito na kandidato niya na maipanalo sila. Weak ang kanilang leader. Yan ang i-broadcast ng mga DD shit. At the same time, delikado ang Pangulo na siya naman ang matanggal sa pwesto within 3 years of his last remaining presidency. Bakit? Kasi kung nanalo ang Duterte dito, mayorya sa kanila, baka ma-persuade
ni Duterte, since meron pa siyang power, ma-persuade niya ang Armed Forces of the Philippines, the men and women in uniform, hindi lang AFP kundi PNP, na sumama sa kanya at pabagsakin ang Pangulong Marcos. So, this May 2025 election for senatorial bet is very crucial to the Marcos administration. As much as possible, the majority of this Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate must win to prove hindi lang sa atin na mga pro-Pilipinas, anti-China, kundi sa international community that President Marcos is not a weak leader. That President Marcos is really a strong leader compared to the pro-China candidates and to Digong. That President Marcos still has the clout, the power to move its people. Paniwalaan siya. So with this candidate, kung maaari dyan, no, wag nyo munang isipin yung impeachment kay Sara. Ipabahala na natin yan sa mga gagaling na prosecutor na itinalaga ng House. Sana lahat silang ma-re-elect. Yung 11 na yun. Kasi yung 11 na yun, iba doon is re-electionist tulad ni Kong Luistro. Napaka number 1 sa akin yan na magaling. Ha? Hindi naman sa pagsisip-sip sa kanya. Alam ko may kakayahan siya, magaling siya. O, pag hindi, hayaan na natin ang oposisyon, ang tunay na oposisyon, ang humabol kay Pusit. But we have to protect the administration of PBBM sa mga kamay ng mga buwaya na tulad ng mga Duterte. Because if the Duterte senatorial candidates, the pro-China, will win the majority of the seats of the Senate, masisira ang kredibilidad ng Pangulong Marcos. So yung mga nag-iisip dyan na ito, yung mga, lalo na mga loyalista, I'm calling out all the loyalists. Bakit nyo pa tinawag ang sarili nung loyalist? The word loyalist. Kung you will not listen and follow and obey your commander-in-chief. Your commander-in-chief is a Marcos. Can you really say that you are a Marcos loyalist if you cannot put the majority of his senatorial seat? Pangulong Marcos ang namili sa mga yan. For the sake of the country, we do not want pro-China candidates na manalo. As much possible, ibasura nyo sila. Paano nyo sila ibabasura? Both the majority of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ako, ayaw ko din sa iba dito eh. Pero I realize dun sa article na nabasa ko, tama po eh. May punto po eh. May punto po. This is so crucial. Kasi dito malalaman kung gaano kalakas ang Marcos administration. Kung nagtitiwala ba ang tao sa kanya. Huwag nyo munang isipin ng impeachment ni Sara. It's already in the hands of the Senate. Whether ang mga ito boboto ng yes or no sa impeachment, it's up to them. I-chastise na lang natin sila, but we have to protect the administration of President Marcos from the hands of these evildoers, mga pro-China na mga Digong at PDP party. Diba? Oh, sabi na natin dyan, si Lacson, lahat sila mga butterfly. It is what it is. It's the nature of the politics. No? Pero sila ang pinili ng Pangulo. Ako nakikiusap ako sa inyo. As much possible, na-realize ko lang nung binasa ko yon. Yes, ayaw ko kay Revilla kasi nagno yung pamilya niya. Ayaw ko kay Tolentino kasi political butterfly. Ayaw ko kay Cayetano, ginagamit niya lang ang Pangulo. Talagang anti-Marcos yan. Oh, si Villar, nakita ko may body-body sila ni Sara Pusit. Pero it's up to her. Kumampi siya sa Pangulo, pinili siya ng Pangulo. Sinasabi, I trust the wisdom of the President. If you really trust the wisdom of the President, why don't you support his senatorial slate? Lalo na ang mga loyalista. Don't get me wrong. But I'm calling you out now. Para sabihin yung walang 32 million ang mga Duterte, sinasabi nating walang bilang ang mga Duterte,
Sabi ni Papa Gadon, wala kayong bilang sa mga maisog rally ninyo. Hindi nyo mabuo ang 1,000, 1,000,000. Wala kayong bilang. So therefore, patunayan natin sa May 2025, walang bilang ang PDP laban. Ipakita ninyo yung sinasabi nyong 31 million na bumoto kay Pangulong Marcos. Kasi yung putal ni Sara Duterte, yun lang ang maka-Duterte. Sana yun lang ang makuhang boto ng mga pro-China candidate ni Digong. Yung 10 dyan, isama nyo si Willie Rebillame. Huwag nyong papasukin si Willie Rebillame. Kasama nila yan. Yan yung sinasabing strategy ni Digong. Huwag kang sumama sa amin, parang si Robin Padilla lang yan. Na nakalusot. Diba? Humiwalay sa PDP para makalusot sa Senado at maging bantay ng mga Duterte. Pero dito mga kababayan, set aside your bias, help the Marcos administration kasi crucial itong nalalabing 3.5 years ng Pangulo. They will try to oust him. Sisiraan nila ang Pangulo at ipapakita sa international community na this current sitting president is weak, kaya tatanggalin namin siya. Addict siya sa pinagbabawal na gamot. Kaya tulungan natin mga kababayan. No? Majority sana. Pakita nyo. Maski na 10 sa kanila, ilagay nyo dyan. O better yet, 12-0 na lang. No? Ngayon, kung ano man yung stand nila sa impeachment, so be it. Kasi kung hindi nila ma-impeach si Sara, then there will be another course. Meron pang pwede pa siyang pailan ng criminal charge sa Ombudsman at Sandigang Bayan. Meron pa ring penalty doon ng perpetual disqualification. Diba? For now, mag-concentrate tayo dito sa pinili ng ating presidente na senatorial slate. Magalit kayo kung magalit kayo sa akin. Hindi kayo nag-agree sa pananaw ko. Pero, I'm not proclaiming myself as a Marcos loyalist. I am an administration supporter. And who is sitting on that seat of power? It's the Marcos. I'm supporting him. So therefore, even though I hate to do this, but I have to say it. We have to support his senatorial slate because it is not for the Marcoses, it's for sa atin na rin. Ayaw nating bumalik ang power ng mga Duterte. Ayaw natin silang gumawa ng masama sa administrasyong ito. Diba? Yung mga naratiba nilang weak, bangag, naratiba lang. Walang ebidensya. Ganun sila kababoy. Ganun sila kademonyo. Kaya as much as possible, iboto nyo to. 12-0, 10-0, ganun. O 10-2, ganun. Whatever. Basta majority. Ha? Pag-isipan nyo, kung galit kayo kay Manang Aimee, galit kayo. Pero, si Manang Aimee, Marcos isa Marcos. Ha? Batikusin na lang natin siya ng batikusin. Pero hindi niya ipagkakanulo ang kapatid niyan. Blood is thicker than water. If push come to shove, blood is thicker than water. I'm telling you guys. Pag nanalo ang mga ito, nakuha nila ang boto ng loyalista, sa palagay nyo, wala silang utang na loob sa atin? Diba? Wala ako nakakuhang bayad sa mga to. Si Abalos, mayor namin sa Mandadulong, hindi niya ako kilala. Tinan nyo sa FB page ni Tokis ni Pidol, hindi ko pinopromote si Abalos kasi ayaw ko eh. Pwede ko silang suportahan dito by saying this. Since it is the senatorial slate of the current administration, I have to support it just to protect the administration of President Marcos. Kasi pro-admin ako eh. At lalo na kayong mga loyalista, kung totoong mahal nyo ang Pangulong Marcos, ipakita nyo yung bilang na 31 million. Tinutuya natin yung mga nagsasabing 32 million ang bumoto kay Pusit. Hoy, mga loyalista yan. Yung totoong boto ni Pusit ay yung putal ng numero niya na 500,000. Yun lang sila. Kasi talagang may mga taga Mindanao na ayaw sa Marcos na hindi bumoto. May mga taong anti-Marcos talaga. Pero ang binoto nila si Pusit as VP. Sinong binoto nilang presidente nila? O malay nyo, si Lacson, si Isko o si Lenny.
Di ba? Yun po yun eh. Pero yung 31 million ni Pangulong Marcos, solid loyalista yan. Solid Marcos supporter yan. Yun ang ipakita ninyo sa 12 ito. Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. Yun po yung pananaw ko. Iris what iris. Ha? Tingnan ninyo. Basahin nyo maigi. Ito, pareho kami ng pananaw ni Sir Benji Contreras. Basahin nyo. Nandun sa kanyang FB page. Hanapin nyo na lang po. Ang ganda po. Ayan o. Ito. Asan ba yun? Nabasa ko dito eh. Ayan o. Ay, no. Hindi ko na ano eh. Wala mga kababayan. Basta nandito po kay Sir Benji. Hanapin nyo na lang. Nandyan yan. Nilayout niya rin kasi may nagbulong sa kanya. Ayon sa kanyang bubwit, kinakailangang manalo yung 12 na candidate for senator ng Pangulo. Kasi kung hindi at naging majority win pa ang Duterte dyan, ibig sabihin, wala kayong bilang. Ibig sabihin, mas malakas pa rin ang Duterte. Nililin lang nyo lang ang sarili ninyo. At the same time, mawawala ng confidence ang investors, mawawala ng confidence ang mamayang Pilipino, at higit sa lahat, baka mawala ng confidence ang men and women in uniform. Baka kumampi na kay Duterte. That is so fragile. So this 2025 midterm election, this is the crucial part for the Marcos administration. So think about it. Meron pa kayong March, April, 2.5 months, mga kababayan. Think about it. Ayaw nating maupo ang mga mamamatay tao. Okay? So yun lang po yung pananaw ko ha, mga kababayan. Nasa sa inyo yan. Opinyon ko po yun. O now, ano naman ang sabi ni Senator Lacson tungkol dyan sa pagiging bold na pananalita ng Pangulong Marcos? Yung mga tokhang, yung pogo, pumapalakpak sa China, walang sakristang nagsisilbi sa ano, kung ano-ano, di ba? Ito po sa politiko. Lacson's bold theory. Marcos feud with Duterte may be linked to security threat. Ayun. Security threat pala. Tama lang. Pangalanda ka ng Pangulo. Ha? It could be because of a threat to his life or administration. But as to whether or not this was attributed to Duterte remains to be seen, sabi ni Lacson. Mahilig akong mag-analyze. I like to stretch my imagination even farther. Alam ninyo, yung Pangulo may access sa lahat ng information. Correct. Lahat ng sinasabi ko sa inyo dati. Intelligence gathering, whether totoo o hindi, dumadaan sa Pangulo yan. Weather forecast, dumadaan sa Pangulo. Lahat po dumadaan sa kamay ng Pangulo because he is the Commander-in-Chief. Diba? So I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion dun sa kanyang speech. Medyo extreme ito ha. Baka naman meron seryosong security threat. Di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na i-express natin sa subliminal manner. O ayan, nadala ang Pangulo, lumabas. Parang si Digong. Nadala ng emosyon, kung ano yung iniisip niya, nasabi niya, papatay tayo ng 15 senador. Pasasabugin na lang kaya natin ang Senado. Ayun po. Dito sa Pangulo, nababahala ang Pangulo dahil merong threat sa kanyang buhay, may threat sa kanyang administrasyon, may threat sa kanyang pamilya. Yun po yung sa pag-aanalisa ng dating senador na sa Pampilon Lacson at re-election. Iboto nyo. Pro-admin eh. Nasa admin slate. I rather go full all out sa admin slate than try the pro-China and the opposition. No. I'll go with the 12-0. Yun na lang po para hindi na ako mahirapan at talagang papakita ko sa inyo kung paano ko suportahan ang Administrasyong Marcos. I am not a loyalist. I'm just a admin supporter. Pero baka daigin ko pa ang totoong loyalista. O pagyayabang ko na. Di ba? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.